naman, Sandro, pag-uusapan natin ang patungkol sa deadline sa pagkolekta ng buwis at ang kalagahan nito sa ating bansa. And of course, para po pag-usapan yan, makakasama natin si Attorney James Roldan, Assistant Commissioner, BIR Enforcement Service. Good morning, Attorney. Yes, Morning, Dayan. Morning, Sandro. Good morning sa inyong mga viewers. At syempre, welcome back dito sa Good Morning Boss. At alam naman natin na ito na naman yung panahon kung saan nangongolekta na naman po ang BIR at talagang importanteng ipaalala natin sa ating mga boss kung paano nga ang proseso na dapat nilang pagdaanan sa kanilang pagbabayad. Pero bago ang lahat, sir, as of April 15, magkano na po ba ang ina-expect nating nakolektang buwis po mula sa ating mga boss? Hindi ko dala yung datos natin. Ang alam ko lang na ang ating koleksyon year to date, yung for the first 2 months of this year, mas mataas kaysa sa first 2 months natin of last year. I don't have the exact figures, pero pwede natin yan i-report sa maybe sa next time. Okay. Attorney, for the benefit of our viewers, ano po ba yung taxable income? Taxable income, basically yan yung, kasi meron tayong income, ito yung portion ng ating income na nasa subject tax rate. Kasi yung ating income, meron tayong mga deduction or mga exemption, pwede natin awas yun. Tapos yung neto nun, yun yung ating magiging taxable income. No? Okay. Basically, ang mas madali isipin na basta meron tayong income, taxable yan. Okay. Ito, Attorney, alam natin na kunwari ganitong panahon nga na mangongolekta na nga po ang BIR, marami sa ating mga boss ang kumbagay tamad na magbayad at mag-file ng kanilang ITR. Pero kailangan siguro ipaalala natin sa kanila kung gaano nga kaimportante ang pagbabayad ng buwis at kung saan-saan napupunta ang buwis na kanilang binabayad. Well, ang pagbabayad ng buwis ay isa nating obligasyon bilang mamamayan ng bayan. Tayo ay kailangan tumulong sa ating bayan. Kaya itong paraan ng pagtutulong sa pagbabayad ng buwis. Ngayon, dapat itong pagbabayad ng buwis, dapat aralin natin ng gusto at dapat magbayad din tayo ng tama at sa sapat na oras. Wag yung magmamadali sa hindi magka-cramming, hindi natin recommended yun. Dapat maaga pa lang, tignan natin ano ba yung kailangan natin gawin, tapos magbayad tayo na maaga. Attorney, nasabi niyo yung tamang pagbayad. So ano po ba yung tamang proseso sa pagbayad ng buwis? Well, unang-una, kailangan kung tayo, ang madali kung tayo ay empleyado. Kasi ang mga empleyado, covered sila ng tinatawag nating substituted filing. So kung ang income natin ay purely compensation or purely salary, hindi na ang employer natin ang dapat nagko-compute ng tax. Kaya sa pagdating ng April 15, hindi na tayo kailangan mag-file ng annual income tax return kasi naawas na ng employer yung tax na dapat yung bayaran doon sa previous year. Ngayon, yung mga merong business income or yung mga self-employed, well, dapat yung mga payment sa kanila, merong yung nagbabayad ng income nila, meron yang withhold. Para ma-compute nyo yung inyong taxable income. So, first of all, kung mag-self-employed ka or magbi-business ka, dapat mag-rehistro ka. Okay. Meron kang invoices, may mga resibo ka. At the same time, meron kang books of accounts. So, actually, acronym nun, BIR. Kaya lang, una yung R, registration, and then I, invoice, and then B, books of account. So, pag meron ka niyan, ano na lang yan, it's a matter of recording and collecting yung mga invoices para pagdating ng year-end, kung meron kang accountant, madali nang i-compute magkano yung income mo, magkano yung expenses mo, tapos madali mo nang ma-fill up yung inyong income tax return. Yes. Ito naman po, Attorney, para siguro sa kaalaman ng ating mga manonood, dahil sa April 15 nga, kailangan nga tayo mag-file. Napag-usapan niyo may mga withholding taxes, yung mga taxable income nga po. Alin po ba dapat ang kanilang isipin na, kumbaga, na kailangan nga nilang
yung mga, kumbaga yung mga klase ng tax na kailangan nilang i-consider pagdating na April 15? Well, April 15 is, ano yan, pang-income tax yan. Okay. Meron pa kasi tayo mga ibang tax. Meron tayo ng VAT, VAT, kaya yung, at saka yung percentage tax. Pero ang pag-April 15 ang pinag-uusapan, yan ay income tax. Kaya lahat nung kailangan mo dyan related sa income tax. Magkano yung inyong, nabanggit ko, magkano yung inyong income, at saka magkano yung mga gastos ninyo kung kayo ay self-employed. Importante yan kasi magiging deduction yan para ma-compute nyo yung taxable income. Okay. Attorney, para dun sa mga hindi nagko-comply sa rules and regulations ng BIR, hindi nakapagbayad, hindi rin nag-declare ng kanilang full salary, ano po bang mga penalty na maaring ipataw sa kanila? Well, kung hindi kayo nagbayad ng tax o kaya hindi kayo nagbayad ng sapat na tax, yung inyong kakulangan o yung hindi nyo binayaran, una-una may penalty yan, 25% kaagad. Tapos yung interest of 20% per annum. Kaya bukod yun dun sa surcharge, meron pang interest. Ngayon, kung yung hindi nyo pagbabayad ay pwedeng makonsider na criminal tax evasion, ang surcharge yan ay 50%. Tapos yung interest, ganun pa rin. So, syempre, kaya ang payo natin, huwag kayo magpahuli, huwag kayo mag-cramming, kasi kung hindi nyo mabayaran yan, yung inyong income tax by April 15, sa April 16, plus 25% kaagad. Kaya medyo mabigat. So magbayad na tayo agad, no? Bago mag-April 15. Huwag natin paabutin. Yung iba nagtitipid, yung iba ayaw magbayad. Eh di mas lalo ka pang lalaki yung gastos mo, no? Dahil on top of dun sa hindi mo nabayaran, may mga penalty pang mga 25% at hindi lang yun, meron pang 20% per interest o per annum. Kaya ang payo nga is, agahan natin yung pag-compute, pag-prepare. Kasi ayaw rin naman natin pumunta sa BIR ng April 15. Kasi maraming masyadong tao. Minsan, sa dami ng tao, hindi ka na rin naaasikaso at lalampas ka na rin sa April 15. So, kahit na ayaw mo, nandun ka naman ng April 15. Pero sa hirap na, sa dami ng pupunta, may risk na April 16 na makonsider yung payment nyo, sayang naman yun. Kaya, ang advice ko, agahan nyo na. Baka March pa lang, baka pwede nyo i-compute nyo na, pumunta na kayo at least after that, relax na kayo. Okay. Attorney, siguro huling mensahe na lang at mga paalala para sa ating mga manonood bago tayo magtapos sa ating pag-uusap. Well, paalala lang sa ating mga kababayan na ang April 15 palapit na. Tayo ay magbayad ng maaga ng ating tax. Aralin natin kung magkano yung dapat nating bayaran talaga. Meron po tayong mga bagong forms na kailangan tignan sa individual. Makikita po natin to sa BIR website. Kaya tignan po, i-download po natin, tignan po natin, aralin natin yung bagong forms para hindi na rin po tayo, para kung meron tayong mga katanungan, pwede na natin itanong kaagad sa BIR. Ngayon, kung meron po kayong mga katanungan, dumulog po kayo sa na opisina ng BIR at meron po tayo laging Officer of the Day na handang tumulong at sumagot na inyong mga katanungan. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Attorney James Roldan, Assistant Commissioner, BIR Enforcement Service. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga. Salamat po.